Kapag nasa tabi ko siya, Dok, nakakatulog ako na mahimbing. Hindi ako naguguluhan. Parang sapat na yung nasa tabi ko lang siya para magkaroon ako ng kapayapaan ng isipan. Amin ko rito. Lumapit ka sa kanya. Bigyan mo sarili mo ng pahinga. Hindi ibig sabihin ito na ginagamit mo siya, ha? Parang way mo lang ito para palayain ng unti-unti ang sarili mo sa rehas na ginawa mo para sa sarili mo. Tumango ako rito. Kung ano man ang napag-usapan natin ngayon ay huwag mo munang pakaisipin. Baka mas talo ka lang maguluhan. Tumango ako dito at nagpasalamat. Ang mainit na lutuan ang nagpabalik sa akin sa wisyo. Luto na ang soup na inihanda ko para kay Ashley. Dahil sa session namin ng doktor ay hindi ko maiwasang mapaisip eh. Natutulala tuloy ako. Parang magkakanda bali-baliktad ang tagpo sa utak ko na dati naman ay may maayos na flow. Kumuha ko ng mangkok at nilagyan ko iyon ng soup. Pagkatapos ay gumawa ko ng fresh juice. Inilagay ko iyon sa tray saka nilagyan din ng isa pang baso ng tubig. Maingat kong binuhat iyon at dinala sa silid. Naghihintay ang dalagan nakasandal na sa headboard ng kama. Saan mo gustong kumain? Tanong ko rito. Sa balcony na lang. Doon ako dumiretso. Inayos ko muna sa table ang inihanda ko bago ko siya binalikan at mabilis na inalalayan. Nasaan ang gamot mo? Tanong ko rito nang makaupo na siya ng maayos. Nasa bag. Tugon ito sa akin. Hintayin mo ako rito. Kukunin ko lang. Tumango naman ito. Madali ko lang namang nakuha ang bag nito sa couch, sa sala. Bit-bit iyon na binalikan ko ito. Inilapag ko muna ang bag sa kabilang upuan bago ko sinimulang subuan sa Ashley. Mukhang nabinat ka. Dapat hindi ko muna kasi nagkikikilos. Parang magulang na sermon ko rito. Bahagya itong nangiti sa akin. Ayos lang naman. Pagod lang din siguro ito. Pero kayang-kaya ko ito. Pahinga lang saglit. Bumuntong hininga ako sa kamaingat na pinainom ito ng tubig. Dito na lang muna ako. Aalagaan kita. Nakangiting ani ko sa kamarahang hinaplos ang pisngi nito. Thank you. Pero huwag mo kong pipilitin na kainin ka, ha? Baka mabinit kang lalo. Biro ko lang naman iyon pero namula ang pisngi nito. Waring nahiya dahil pinaalala ko ang pinagawa nito sa akin. Huwag mo na ipaalala. Matamlay nitong ani. I will. Ani ko saka hinalikan nito sa noo. So tell me, kumusta ang session mo sa doktor mo? Tanong nito sa akin at iniabot ko na rito ang gamot niya nang tanungin niya sa akin iyon. Medyo nagkalituhan kanina. Bakit naman? Tanong ni Ashley sa akin. Ang alam ko kasi nagkakilala kami ng babaeng iyon bago ako nabaril. Tapos kanina sa session namin ni Doc ay parang naging ibang eksena. Paano naging iba? Curious na tanong nito. Sinundan ko siya. Kaso, nakidnap ako. Tapos nabaril ako sa binti. Saglit ako natigilan at mabilis na tiningnan ang binti ko. Shit! Usal ko habang nakatitig sa pilat doon. Never pa akong nabaril sa binti. Nalilitong ani ko rito. Bakit may paklat akong ganito? Litong-lito na ani ko rito. Baka noong nabaril ka sa ulo ay may tama ka rin sa binti. Umiling ako. That's impossible. Tanggi ko. So, doon sa alaala mo, after kang nabaril sa binti, ano nangyari? Saglit ako nag-isip. Tumakbo ko ng tumakbo. Tapos nakarating ako sa isang kubo. Saan itong kubo na ito? Hindi ko alam. Malabo ang paligid eh. Para bang naka-blurred. I understand. Sige, ano pa nangyari? This is the new version ng alaalang sinasabi mo, di ba? Yes, mas malinaw ito. Seryosong ani ko rito. Okay, go on. Parang biglang nawala ang pananamlay nito. Ginamot niya ako doon. Doon nagsimula ang memories talaga namin. Nagmahalan kami. May nangyari din sa amin. Mahilig siya magtanim tapos naglalako siya sa palengke. Kaso sa palengkeng iyon ay wala naman daw naglalako sa kanila ng ganoon. Fast forward na tayo. Kasama mo ba siya noong nabaril ka sa ulo? Tanong nito sa akin. Yes. Litong ani ko. Saka saglit akong pumikit. She's crying. Yakap-yakap niya ako. Paano mo nasabing umiiyak siya kung hindi mo naman nakikita mukha niya? Naririnig ko siyang umiiyak. Sa kwento mong ito ngayon, nabaril ka sa paa bago kayo nagkaroon ng maraming alaala. Tapos yung huling parte ng kwento mo ngayon ay magkasama kayo noong nabaril ka. That's right. Sagot ko. Anong nararamdaman mo ngayon? Biglang tanong nito sa akin. Nararamdaman ko ng unti-unti ko nang natatanggap ang lahat ng ito. Alam mo bang malaking parte ng pagtanggap na iyon ay dahil sa'yo? Ikaw ang totoo, hindi yung babaeng iyon. Nag-iwas ito ng tingin sa akin.
Rafael, gawin mo ito hindi dahil sa akin ha. Waring nagpapaalalang ani ng dalaga. Tumango naman ako rito. Oo naman, gagawin ko ito para malayo ko nang may paramdam sa iyo na mahal kita. Senserong ani ko rito. Maingat na iniangat ni Ashley ang kamay niya at tinaplos ang pisngi ko. Kapag okay na lahat, ipakikilala kita sa mga espesyal na tao sa buhay ko. Really? Ipakikilala din kita sa lolo ko. Excited na ani ko rito. How about your parents? Tanong nito sa akin. Lumaki kami ni Bianca na si Lolo Jesus na nag-aruga sa amin. May ibang family na ang magulang namin. Hindi mo ako may papakilala sa kanila? Curious na tanong nito sa akin. Bahagya akong umiling. Hindi ko kaya. I understand. Sagot naman ito. Sapat na siguro sa lolo mo. Pero sa kanya kapag okay na talaga ang lahat. Pangako yan ha? Naninigurong ani ko rito. Tumango naman ito saka nagsalita. Pangako. Sagot nito sa akin. Pangahawakan ko yung pangako na yan. Pero tayo na ha? Biglang buwalta ko. Hindi. Napasimangot ako sa naging sagot nito. Oh, bakit? Hindi mo naman ako tinatanong ah. Puro ka lang landi sa akin. Aliw na anit to sa akin. Will you be my girlfriend? Tanong lang pala ang kulang eh. Eh di tatanungin ko na. Kung no man ang sagot niya ay may next time pa naman. Mabuti na yung next time kaysa sa next life. Yes. Nagulat ako. Napatayo nga ako kaso tumama ang tuhod ko sa ilalim ng table. Ouch! Stupid! Bulong ni Ashley. Nanulis ang uso ko. Para akong nagpapabebe dito. Umaasa na may konting lambing lang dito kaso sinabi lang nitong stupid ako. Ayos lang ito kahit masakit. Okay lang. Ang mahalaga na may girlfriend na kita. Biglang ngising ani ko rito sabay tayo saka ako humarap sa railing. Girlfriend ko na si Ashley Zimmer! Sago ko sa labis na saya. Marutong tuloy naging tawa ni Ashley. Yung bihirang marinig na tawa nito. Bumalik ako sa pwesto ko. Hobby? Tanong nito sa akin. Sobra. Walang kapantay na kasiyahan. Sagot ko rito. Nice to hear that, Ginoo. Nakangiting anito. Ang kaninang malawak kong ngiti ay unti-unting nabura. Ginoo? Hindi na ang iyong ama may-ari ng lupain na balak nating gamitin. Agad ako napaangat ng tingin kay Odette. Humakbang ito na iika-ika. Inilapag ang isang dokumento na agad kong dinampot. Binenta niya kay Ashley. Nagsimulang mabuhay ang galit sa dibdib ko. Sa tingin ko, kaya siya lumapit sa anak mong si Rafael ay para makuha ang lupang iyon. Kinakalaban ka talaga niya. Mabilis kong nilukot sa labis na galit ang papel at inihagis iyon sa babae. Bakit lahat na lang ng plano ko'y nasisira? Hiyaw ko, sabay tabing ng mga gamit na nasa mesa ko. Nandidilim ang paningin ko sa labis na galit. Kung gusto mong protektahan ang anak mo, kailangan mo siyang kausapin. Ilabas mo na lang ilang alas na nakatago. Wala na akong choice. I don't care kung isa siyang zimmer. Sinagad na niyang pasensya ko. Magtutos kaming dalawa. Gigil na ani ko saka sinuntok ang mesa. Pangiti-ngiti ako habang pababa ng sakyan. Dito ako sa kondo umuwi. Kasalukuyang nasa parking lot. Mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon at nagagalaw ko na ng maayos ang balikat ko. Natigilan ako na makababa at makita ko kung sino naghihintay sa akin sa parking lot ng condominium. Lucifer Macbeth? Bahagi akong umisi at isinara na maayos ang pinto ng sakyan. Wala mga bodyguard pero hindi naman ako takot. Hindi ibig sabihin na nalaman kong Zimmer kay palalampasin ko ng ginawa mo. Gigil na anito sa akin. Oh, ano na namang ginawa ko? Paberon tanong ko rito. Nagawa ko pang tumawa upang inisin lang ito. Humakbang itong palapit sa akin at initsa ang sanglukot na papel. Nang tingnan ko iyon ay malakas akong natawa. Naunahan ba kita? Nakangising tanong ko saka confident na sumandal sa hood ng sasakyan. Ano bang problema mo? Bakit kailangan mong hadlangan ang mga plano ko? Ano bang iniisip mo? Ina-expect mo ba na malilinis na mga ginagawa mo ngayon ng mga kalat mo noon? Gusto ko lang sabihin sa'yo na mali ka talaga ng kinalaban. Ang sandamakmak na death threat sa buhay ko'y isa sa dahilan. Hindi ko rin ito ginagawa para makarating ako sa langit. I don't care kung magkikita-kita tayo sa impyerno. Nagtataka ka kung bakit hindi kita tinitigilan? Come on, sapat na ba ang tama sa balikat ko para ma-realize mo kung bakit? Nakangising tanong ko rito.
Hindi ko ginusto iyan. Tauhan ko lang ang... Ginusto mo man o hindi, kakadlangan pa rin kita. Nakangising ani ko rito. Ano bang problema mo? Hiyaw nito sa akin. Ang galing mo magpanggap? Bakit kaya hindi natin balikan sa pinakauna ang lahat? Noong time na hinabol ako ng mga tauhan ni Miss Grace at kasama ka sa mga iyon. That's not true. Sinisisi mo ako dahil doon? Hindi yan totoo. I saw you. Natigilan nito. Binalak niyo talaga akong patayin dahil ang pumalpak ang misyon na ibinigay sa akin. Magagawa niyo lang na may pagpatuloy ang mga balak niyo oras na patay na ako. Kaso, Zimmer, Ilvian at grupo ni Lady A makakalaban niyo. Tumawa pa ako rito. How about magkasundo tayo sa isang bagay? Ibigay mo sa akin ang lupang iyon, hindi ko ilalabas sa mga baho mo. Mas marami kang nakatagong baho. Nakangising ani ko rito. Iniabot ng tauhan nito ang isang cellphone at ipinakita sa akin ang nagpa-play na video. Nabigla ako pero hindi ko pinahalata ang epekto ng video na nakita ko. Yan na yun? Tanong ko. Ibalik mo sa akin ang lupain na iyon. Tinitiya ko sa iyo na hindi lalabas sa mga ito. Hindi ang mga video na iyan magpapaluhod sa akin sa harap ninyo. Hindi niyo ako makakante ng personal. Magpadala pa kayo na ibang tauhan na sasalo sa parusa. Maraming death threats pa. Marami pang attempts pero sa huli tsak na kayo pa rin ang talo. Confident na ani ko rito, saka ko tinalikuran ng mga ito. Tama-tama na parating sina Kuya H. Kusang napaatras sina Lucifer Macbeth at mabilis na umalis. Mahigpit akong yumakap sa kapatid ko. Ngayon ko lang napansin na nanginginig na ako. Yun ang isa sa kinatatakutan ko. Ang lumabas sa mga videos na iyon. Kuya! Why? Anong ginawa nila sa'yo? Tanong agad nito sa akin. May hawak sila mga videos ko. Napahikbi na ani ko. Yun talagang isa sa ikinatatakot ko. Pero expected ko naman na iyon. Parte ng plano na i-trigger ang mga ito para ilabas nila ang tunay nilang mga kulay. Takot ako lumabas iyon. Natatakot ako sa posibleng masabi ng mga tao, ng mga anak ko, pati na ni Rafael. Anong klaseng videos? Worried na ani to. Mga video ko sa naging trabaho namin ni Kea. Noon. Malutong itong napamura at kinabig ako at mahigpit na niyakap. Gagawa natin ang paraan iyan. Stop crying. Umaayon ang lahat sa plano mo. Huwag kang magpapakita ng weakness sa kahit na sino. Malapit na itong matapos. Tumango ako. Pinunasan ng kapatid ko ang luha ko at iginiya na ako nitong patungo sa elevator. Ang mga videos na naglalaman ng mga video namin kasama ang mga naging kliyente namin ni Kea. Yung mga panahong ginamit namin ang katawan namin para makuha ang mga bagay na iniuutos sa amin ni Miss Grace. Anong kailangan mo? Sa lubong ang kilay ko na tiningnan ng ama. Bigla na lang itong sumulpot sa opisina ko. Dati naman na itong pumupunta-punta pero hindi maayos ang pakikitungo ko talaga rito. Gusto ko lang magtanong sa'yo, Iho. Tungkol saan? Kalmadong tanong ko rito. Anong ugnayan ang meron kayo ni Ashley Zimmer? Sinadya mo ko rito para lang sa tanong na iyan? Bagi akong tumawa at nailing. She's my girlfriend. Ito naman ang tumawa. Hindi ko akalain na mababang standard mo sa babae, anak. Wala kang karapatan na insultuhin si Ashley. Hindi mo siya kilala. Masama na ang tingin na ani ko rito. Dati, iniidolo ko ang taong ito pero sinira nito ang tiwala ko rito noong mas pinili nitong tapusin ang pagsasama nila ng mommy ko at iwan kami sa poder ni Lolo. Napabuti ang buhay namin kay Lolo pero malaki ang naging epekto sa amin ni Bianca ng ginawa ng mga ito. Gusto ko lang ibigay sa'yo to. Tsak na makatutulong ito sa'yo para ma-realize na mababang uri siya ng babae kahit pa kabilang sa prominenteng angkan. Lumayo ka sa kanya, Rafael. Hihilahin ka lang niyang babaeng niyang pababa. Inilapag nito isang flash drive at basta nalang umalis. Nanginig pa ng bahagya ang kamay ko at dinampot iyon. Hindi tumatawag si Rafael. Nasanay ako sa kakulitan nito pero buong araw na itong walang paramdam. Kaya nga sinasayk ang halos maghapon kong kausap. Hindi muna ako pumapasok sa opisina dahil sa ginagawa naming paghahanda. Noong nakaraang gabi ay dumalo kami sa isang event. Ang daming gulat na gulat dahil ako ang kasama ni Kuya H at hindi si Kea. Ang daming media, ang bigla na lang kaming dunumog upang magtanong. Tanging, she's my sister. Lang ang sagot ng kapatid ko at hindi na nagpaunlak pa nagdugtungan iyon. Nakilala ko ang ilang bigatang businessman na mukha namang napahanga ng mga ideas ko sa business.
Sumapit ang gabi na wala pa rin akong balita sa lalaki kaya naman nagpa siya akong puntahan ito. Alam kong kabi-kabila ang mga panganib sa buhay ko pero gusto ko talaga itong makita. May isa rin kasi akong inaalala. What if ipinakita ni Lucifer Macbeth sa anak nito mga video ko? Walang babae na nanaising kumalat ang mga kinatatakutan niyang video, lalo na ako na may mga anak na gustong protektahan. Nagtungo ako sa kondo nito ngunit wala si Rafael doon. Sinubukan ko pang magstay at tawagan ito pero hindi nito sinasagot ang tawag ko. May number ako niya, yung numero na talagang ginagamit nito. Bago pa kami magkita noon ibinigay na ni Kuya H sa akin iyon. Inuudyukan ako magpakita dito pero hindi ko ginawa. I'm worried kaya naman sunod kong tinawagan si Lolo Jesus. Nang sagutin nito ang tawag ay sinabi nitong wala din sa mansyon ang lalaki. Si Kuya H ang sunod kong tinawagan. Baka sakali lang na alam nito kung nasaan ang lalaki. Kaso wala din daw sa Alphas Town. Where are you, Rafael? Nag-aalalang ani ko rito. Naghintay ako. Sumapit na ang hating gabi ngunit wala pa rin ito. Nakatulog na ako sa sala ng kondo nang makarinig ako ng kalabog. Agad ako napabalikwas ngunit agad na gumuguhit ang sakit sa dibdib ko na makita ko itong nakaakbay sa isang babae na hirap itong inaalalayan. Waring nagulat ang babae na makita akong nakatulala sa mga ito. Rafael, may tao. Oh, lasing na anito. Oops, sorry. Anong ginagawa mo rito? Lasing ito pero pilit siyang tumayo ng tuwid pero muli din itong umasa sa alalay ng babae. Pwede ka nang umalis. Ako nang bahala sa kanya. Formal ang expression na utos ko sa babae. What? I'm here para makipagsak sa kanya. Aalis ka? O huling gabi mo na ito sa mundo? Gigil na tanong ko rito. Nagpupuyo sa galit ang dibdib ko. Ang kapal na mukha ng lalaki mag-uwi ng babae samantalang alalang-alala ko sa kanya. Sa takot ng babae sa banta ko'y basta na lang nitong binitawan ang lalaki. Lasing na lasing ka na tapos makikipagsaks ka pa sa iba? Hindi ka na nga makatayo. Baka nga hindi rin tumayo yan eh. Singhal ko rito. Shut up! Sumanyas pa ito na manahimik ako. How dare you, Rafael? Disappointed na ani ko rito. Anong ginagawa mo rito? Ayaw mo sa akin, di ba? Nagsalubong ang kilay na lumapit ako rito at pinitik ang noo nito. Paanong ayoko sa'yo? Paano ka ba? Sasagutin ba kita kung ayaw ko sa'yo? I'm really disappointed, Rafael. Masama ang loob na ani ko rito. Ito. Malungkot na ani ng lalaki. Napayukyuk ito sa tuhod niya. Nagulat na lang ako at yumugyog na ang balikat niya. I hate you, Ashley. Ang sakit naman noon pero bakit hate niya ako? Rafael? Galit ako sa mga babaeng naninira ng pamilya. Bakit kailangang isa ka pa roon? Napasinghap ako sa labis na gulat sa naging tanong nito sa akin. What do you mean? Nanlalaki ang mga matang tanong ko rito. Bigla akong nalito. Disgusting! Gumuhit sa dibdib ko ang sakit. Lalo na nang pilit ako nitong tinitigan at bakas nga sa mga mata nitong pandidiri niya sa akin. Rafael? Ang daming pamilyang nasira ang buhay sa mga tulad mong babae. Tulad mo rin yung nanira ng family namin. Yung sinamahan ng daddy ko. Handang ibenta ang katawan para lang sa pera. Malakas na lumapad sa pisngin ni Rafael ang palad ko. Ipinakita ba ni Lucifer Macbeth ang mga video ko na nagpapaligaya ko noon ng mga customer ni Miss Grace? Inisip na agad nito na marumi akong babae. Hindi lang isang beses na sampalang inabot nito. 2, 3. Sobrang sakit. Galit ka? Pwes ako, nasasaktan ako. Sigaw nito sa akin. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Nasira ang pamilya ko dahil sa isang babae na pinili ni Daddy. Ganon din ang mami ko. Masisisi mo ba ako kung mandidiri ako? Nandidiri ka sa akin? Sa akin? Langya mo, Rafael. Kung nakakaalala ka, baka matauhan kang gago ka. Gigil na ani ko. Kung nasasaktan ito, sa nalaman nito, hindi ko pwedeng i-take for granted iyon. Nasasaktan ako, Ashley. Umiiyak na anito. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko na mababago yung past ko. Hindi ko na maitatama pa iyon. Parte na ng buhay ko yun kahit gusto kong kalimutan.
Naging babaeng taga-aliw ako, oo, hindi ko yun ginusto. Napanood mo yung mga video? Ipinakita sa iyo ng ama mo? Nasaktan ka, nandidiri ka, pero sana bago mo ako hinusgahan, inalam mo muna kung bakit nasa ganun akong sitwasyon. Muli mo na naman akong binugo, Rafael. Nanginginig man, ay nakuha ko pang tumayo. Shit, Binibini. Kahit ikaw na lang magstay. Ayoko ng ganitong sakit. Sigaw na lalaki. Hindi si Ashley ang tinutukoy nito kundi si Rachel, yung babaeng inosente sa bundok nagpili. Hindi nito matatanggap yung isang katauhan ko. Hindi nito makukuhang tanggapin si Ashley na may masamang nakaraan na kahit ilang ligo at ilang wisik ng mamahaling pabango ay hindi mawawala ang bahong umapit na sa pagkatao ko. Kuya, wala akong pakailam kung masakit ang ulo mo or what. Bumangon ka ngayon dyan dahil kailangan ko marinig ang explanation mo. Malakas na bunganga ni Bianca ang nagpagising sa akin. Nang magbulat ako'y agad ding napasapo sa sentido. Ang aga pa, Bianca. Anong ginagawa mo rito? Napangwi ako dahil hindi lang ang ulo ko ang masakit, pati na rin ang katawan ko. Sa sobrang mong kalasingan, dyan ka na natulog sa sahig. Inis na anito. Pilit akong bumangon. Amoy na amoy ko ang alak sa katawan ko kaya naman bago pa ako sermonan nito ay pumasok na agad ako sa silid at nag-shower. Nagbihis lang ng pambahay at lumabas na rin ang silid. Nagtitimpla ng kape ang kapatid ko nang abutan ko ito sa kusina. Nang makita ko ay agad na sumama ang tingin nito. Umupo ako tinanggap ang kapeng iniaabot nito. Ang aga pa, anong kailangan mo? Tanong ko rito, lalo't sa tingin pa lang nito ay para na akong hinuhusgahan. Bakit tumawag si Ashley kagabi na umiiyak? What? Takang ani ko rito. Umiiyak siya kagabi. Pinapupunta ko rito dahil lasing ka raw at nakahiga lang sa sahig. Kagabi kanya tinawagan, tapos ngayon ka lang pumunta? Nakasimangot na ani ko. Tinatamad ako lumabas. Umuulan kaya no? Kung matulog ka man sa sahig at least dito naman sa kondo mo at hindi sa lansangan. Ang pagkakaiba lang noon ay hindi ka sa mismong silid mo. Pero ang point ko roon, bakit umiiyak sa Ashley? I don't know. Amin ko rito. Hindi ko nga maalala kung nagpunta ba talaga ang babae dito sa kondo ko. Bakit ka nag-inom? Tanong nito sa akin. Kung may pinagdadaanan kay sabihin mo sa akin, makikinig ako sa'yo. O joke nito. Bakit ako nag-inom? Nang muli sumagi sa utak ko ang dahilan ay parang gusto ko pang mag-inom ulit. Kuya! Pukaw ni Bianca na pinalo pa ang mesa. Nothing. Tipid na ani ko saka humigop sa kape, hoping na hindi ito magtanong. Nothing? Kumusta pa kaya kita dyan tapos tanungin mo ako kung bakit kita sinapak? Isasagot ko rin sa'yo, nothing. Bianca. Mas lalong sumasakit ang ulo ko sa talak ng kapatid ko. Naiinis ako. Ayaw na ayaw mo kung umiiyak because you love me. Akala ko ba love mo si Ashley? Bakit mo siya pinaiyak ng ganoon? Frustrated na anito sa akin. Noong marinig ko na tinawag ako nitong Ginoo ay halos matuliro ang utak ko. Bumilis ang pintig ng puso ko kaya nagdahilan ako na may emergency lang sa work. Tapos napanood ko yung mga video niya. Hindi ako nagparamdam. Imbis na umuwi sa bahay ay dumiretso ako sa bar at nagpakalasing. May kasama akong babae. Naiuwi ko ba yun dito kaya umiiyak sa Ashley? Umiyak siya? Tanong ko rito. Tumango ito. Mukhang nasaktan mo ang feelings niya. Pero ikaw pa rin ang iniisip niya. Tawagan mo siya, kuya. Mag-sorry ka sa kanya. Hindi na muna siguro. May trabaho pa ako today. Sunday ngayon, Rafael Macbeth. Irritableng ani Bianca sa akin. I need peace. Mahinang ani ko. Halo-halo na tumatakbo sa utak ko. So ano? Okay lang na umiyak sa Ashley Zimmer? Okay ba? Siguro okay lang kasi hindi mo naman alam ang reason ng pag-iyak niya, no? Gigil na tanong nito sa akin. Nag-ring ang phone ni Bianca. Agad naman itong sinagot ang tawag. Echo. Salubong ang kilay ni Bianca. Tapos maya-maya pa yung loudspeaker nito ang phone. Dude, alam mo bang trending ngayon si Ashley Zimmer? Ha? Takang ani ko rito. Nag-leak ang videos niya online. Malutong akong napamura at agad na inagaw kay Bianca ang phone. What do you mean? Stress na tanong ko rito. Saglit lang iyon pero marami pa rin ang nakapanood ng videos niya. Trom dude, galit na galit si Boss H. Just mosong ani ni Echo. Let's go, Bianca. Yaya ko sa kapatid ko. Saan tayo pupunta?
Kailangan ko makita sa Ashley. Hindi ko makita ang susi at cellphone ko pero inihagis ng kapatid ko ang susi ng cornea. Wala siya dito sa The Alphas Town. Hindi ko alam kung nasaan siya pero nandito kami lahat sa The Alphas Foodie. Agad kong hinawakan ang kapatid ko at hinilang palabas ng kondo. Kuya, tell me, alam mo ba ang tungkol sa mga videos na kumalat? Yun ba ang reason kung bakit nag-inom ka? At kung bakit umiiyak sa Ashley kagabi? Tanong nito sa akin. Hindi pa malinaw ang utak ko ngayon, Bianca. Don't ask muna. Pakausap ko rito. Madali namang napakausapan ng kapatid ko. Nanahimik ito. Ay sir, nahulog niyo po ito kagabi. Harang ng guard sa akin. Iniabot niya ang susi at phone ko na nakalagay sa plastic. Hindi po kayo sumasagot noon tumatawag kami sa line kaya inabangan ko na lang kayo. Thank you. Agad kong kinuha iyon. Imbis na sa sasakyan ni Bianca ang ginamit, ay sasakyan ko na. Sumunod na lang ang mga guards dito patungo sa The Alphas Town. Narating namin ang The Alphas Town. Nang makitang wala ang mga girls ay inutusan ko si Bianca na hanapin na lang ang mga ito. Basta H. Pukaw ko sa atensyon ng lalaki. Alam mo ba kung nasan sa Ashley? Agad na tanong nito sa akin. Mabilis naman akong umiling. Hindi ko alam. Amin ko rito. Rafael, upo mo na rito. Tinapa ni Shade ang bakanting upuan. Inilabas ko naman ang phone ko. Habang lumalapit sa bakanting upuan ay dinadial na ang number nito pero napansin ko ang mga text messages ni Ashley. Mga missed calls nito sa akin. Tapos ang text niyang pupunta na lang daw siya sa kondo. I think nanggaling siya sa kondo ko. Lasing na lasing ako kaya hindi ko talaga maalala. What's going on ba? Tanong ko sa mga ito. May nag-leak ng videos ni Ashley. Kumalat iyon pero mabilis namang natanggal. Pero tiyak na may mga kopya ng iba. Aantabayanan na lang ang oras na may sumubok pang ikalat ulit iyon. Si Lando na seryosong nakatitig sa akin. Alam mo ba ang tungkol sa mga videos na iyon, Rafael? Tanong ni Boss H sa akin. Marahan ako ng tumango. Iyon ang reason kung bakit uminom ako. Amin ko. Tayo, mag-usap tayo. Seryosong ani ni Boss H at tumakbang itong patungo sa hagdan sa second floor. Agad naman ako sumunod dito. Kabado dahil pakaramdam ko yung last day ko na ito sa Earth. Worried dahil kahit sa Boss H ay hindi alam kung nasaan na ang kapatid nito. What happened? Paano mong nalaman ang tungkol doon? Yun agad ang tanong ni Boss H sa akin na makarating kami sa gaming area ng The Alphas Foodie. Nagpunta sa office si Dad. Sa kanya galing ang videos. Hinusgahan mo agad siya, tama? Kalmadong-kalmado naman itong nagtanong sa akin. Alam ni Boss H ang past ko, ang naging sitwasyon ko sa poder na magulang ko. Alam nito kung gaano ako kagalit sa mga taong walang kasalanan pero nasa ganoong line ng trabaho. Nasaktan ako. Pumasok agad sa isip ko na nakatulad siya ng asawa ngayon ng iyong ama at asawa ng iyong ina. Marahan akong tumango. Those videos, isa sa nakasama niya ay naisa publiko ang hiwalayan dahil sa pagluloko ng lalaki. Alam mo ba kung bakit niya ginawa iyon? Ngayon ay disappointed na ito. Pakiramdam ko naman ay hindi sa akin. Parang disappointed ito sa sarili. No. Pero hinusgahan mo na siya. I-understand you pero sana wala kang nasabi sa kanya na reason kung bakit hindi ko siya mahagilap ngayon. Dahil oras na malaman ko na ikaw ang dahilan ay titiyakin ko na kahit magmakaawa kay hindi na kita papayagan pang makalapit sa kanya. Agad ako lumuhod sa harap nito. Walang pag-aalinlangan na lumuhod. Hindi ko alam kung ano nangyari. Lasing na lasing ako kagabi. Kahit palasing ka, sana tinanong mo muna siya. Sana kinausap mo muna siya. Ngayon, sa akin na ito disappointed. Sapat na siguro na malaman mo na nakidnap siya noon. Kaya siya napunta sa poder ng mga demonyo at ganoon ang ipinagawa sa kanya. Ayaw niyang ipaalam sa'yo, pero isa sa demonyong tinutukoy ko'y ang ama mo. Parang tumigil ang oras. Nalamig ang buong katawan at parang nanikip ang dibdib ko. Agad akong tumayo sa pagkakaluhod at akma na sanang tatalikod na magsalita ulit si Boss H. Kung balak mong puntahan si Lucifer Macbeth, it's too late. Hawak ko na siya. Nalaki muli ang mata ko na napatingin dito. Mas nauna itong bumaba. Ako, nanatiling nakatulala. Kung hawak na Boss H ang ama ko, ibig sabihin ay hindi na lang simpleng krimen ang nagawa ng ama ko. Mukhang mas higit pa sa naiisip ko ang nagawa nito. Nanginginig ang tuhod kong humakbang pababa pero pangalawang hakbang pa lang,
pababa, ay umikot na ang paningin ko. Nakita ko pang nagmamadaling tumayo ang mga kaibigan ko bago ako tuluyang bumagsak. Ginoong Rafael! Ginoong Rafael! Naririnig ko ang masayang pagtawag nito sa akin. Malabo pa rin ang mukha nito pero mas luminaw na ang paligid. Malaya Market, bundok nagpili, isang klinika ng mga hayop. Agad akong napabaligwas ng bangon. Rachel! Mabilis kong anas, hingal na hingal. No, hindi na lang iyon basta alaala na gawa ng aking isipan. Unti-unting luminaw ang mukha nito sa akin. Si Rachel siya. Si Rachel na nakatira sa bundok nagpili. Hindi lang siya basta alaala na nabuo sa utak ko. Lolo Lyde. Lolo Lyde. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Si Rachel na lang ang nasa utak ko, to the point na mabilis kong tinanggal ang swero sa kamay ko at mabilis na bumaba ng hospital bed. Akmang papasok sa eko nang banggain ko lang ito at tumakbo na akong palabas. Kailangan kong puntahan si Rachel. Kailangan ako ni Rachel. Baka umiiyak na iyon habang naghihintay sa akin.